Ayan mga kababayan, pagkatapos po na ito talban ni PBBM ang operasyon ng Pogo, eto na nga po. Yan, nagkakandara pa na ang mga inchik nito. Gusto nilang ilabas na ang kanilang mga pera. Oo, maaaring mga ito ay may kinalaman pa rin sa operasyon ng Pogo. At bago natin umpisahan yung balitaan, muli ako magkikiusap, lalong-lalo na po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Pasubscribe naman po dito sa aking munting channel. Huwag nyo naman po kalimutang i-like po sana yung video. At kung hindi naman kalabisan, pwede naman po ninyong i-share. Yan, maraming salamat po. At dahil nga po sa pagiging masigasig ng NBI, dalawang miyembro ng sindikato ang agad na naaresto. Pakinggan natin ang balita at tangkang panunuhol ng mga Chinese na ito sa NBI. Grupo ng mga credit card scammer. Pati mga umaresto sa kanilang operatiba, abay sinubukan pang suhulan. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Hindi na nakapalagpa ang mga hinuling Chinese sa entrapment operation sa Parañaque noong Sabado. Inireklamo ang mga suspect na sina Sun Ji at Lee Ching Ho ng pambubudol gamit ang mga credit card. Parti umano ng Transnational Crime Group ang mga suspect na gumagamit ng credit card ng mga nabibiktima nila para mag-cash out ng pera. Ang ginagawa nila to collate this credit card credentials, it's either through spoofing ng websites, data breaches. Maalala nyo, maraming na-breach ng mga bangko sa Europe. So yung mga credentials na yung sina-iPhone nila. Kinukuntsaba ng grupo ilang Pinoy para makapag-cash out. Ang hindi alam ng mga suspect, mga operatiba na pala ng NBI ang huli nilang nakausap, kaya ikinasa ang entrapment operation. Nagtangka pa ang mga suspect na suhulan ng NBI sa halagang 1.5 million pesos. Sinakyan naman ito ng mga taga-NBI. Muling nagtransaksyon ng mga suspect at NBI sa Quezon City kung saan nahuli ang 5 pang kasamahan ng mga suspect. Nakuha mula sa grupo ang 3 baril at military-grade smoke grenade. Inaalam na ng mga pulis kung paanong nakuha ng mga suspect ang mga armas. Tinutugis na rin ang iba pang kasabwat ng mga Ayan, grabe itong mga inchik, sinubukan pa talagang suhulan. Oo, at doon pa talaga sa opisina ng NBI nagpunta para ibigay ang suhol. Pero ang hindi nila alam, ito na yung pinakamalaking pagkakamali nila. Oo, congratulations po sa NBI natin. At yan ay sa pamumuno po ni Director Santiago. Ibig sabihin lamang po na pinaigting talaga ng NBI ang kampanya laban po dito sa mga sindikatong ito. At tamang-tama po itong utos ng Pangulo na ipatigil ng tuluyan ang operasyon ng Pogo. Dahil talaga naman, nandito lahat yata ng klase ng karumal-dumal Dahil parang lumalabas na ito na yata yung pinakamalaking sindikato na nag-ooperate dito sa bansa. Bagay na parang kabaliktaran naman sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na malinis daw ang Pogo. Mabuti na lamang po may Marcos na may lakas na loob para banggahin ang ganitong kalaking sindikato. Ang utos ng Pangulo sa kanyang zona ay ipatigil ng Pogo. Now na. Nako, paano na itong mga taong may involvement o tawagin natin sangkot sa Pogo operation? Ayan, si PBBM na sinasabing weak leader ni Duterte. Pero pinagmukha niyang unano na mahina at walang tikas itong si dating Pangulong Duterte. Itong mga taong gustong patalsikin si PBBM, pansin po ninyo. Basta sa mga Chinese, mababait ang mga ito Oo, ang babait nila sa mga inchik. Oo. May singit nga lang po natin sandali. Ito pong sinabi po ni Roque, pag may nangyari daw kay BP Sara, suspect agad si PNP Chief Marbil. Grabe naman ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Roque. Kaya tinanggalan ng security personnel ang bise ay para mailagay sa panganib ang buhay nito. Iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si Bibi Sara. That's on him. That's on him. I am on the record as saying, pag may nangyari kay Bibi Sara, suspect si Martel. Ayan, parang sobrang babae. Ay, hindi. Sobrang babaw. Parang sobrang babaw naman yata ang pag-iisip nitong si Attorney Roque. Ang alam ko, napakatalinong lawyer or attorney, abogado ito. Tapos ganun lamang, Ang totoo niyan, mga kababayan, mayroon pang mahigit 300 security detail kay BP Sara. Palagay niyo mga kababayan, kulang pa ba ito? Kung kulang pa yan, dagdagan natin. hindi ako nagbibiro.
Sa tingin nyo, kulang pa ba yan para bigyang seguridad yung ating pangalawang Pangulo? Sige nga. Ang totoo niyan, si Batot saka si Robin Hood Padilla nga, nakukulangan talaga dyan eh. Kasama na rin siyempre si Roque. Si Senator Bato nga nananawagan sa mga volunteer daw na mga retired military personnel na gustong sumama at magbigay ng seguridad sa ating pangalawang Pangulo. Ganon din po si Robin Hood Padilla, si Senator Padilla. Oo, nananawagan sa mga dating rebelde na nagbalik loob daw para tumulong, sumuporta at magbigay ng seguridad din sa ating pangalawang Pangulo. Ano ba yan? Nagbalik loob na nga sa pamahalaan, magre-rebelde ulit. Ano ba? Ayaw nga pala, ano? Nagbalik loob na nga eh. Parang ganun din, magre-rebelde ulit. Dahil lang babantayan or yung bibigyan nila ng protection, isa sa lantarang kumakalaban sa gobyerno or sa administrasyon. Hindi ba? Yung natirang mahigit 300 na security personnel na nagbibigay seguridad ngayon sa ating Vice President, ay alam ko karamihan sa kanila ay galing po sa Armed Forces of the Philippines. Yun ang pagkakaalam ko correct me if I'm wrong. Ibig sabihin ba wala siyang tiwala sa Armed Forces of the Philippines? Para sa akin, wala po ako nakikitang pamumulitika dito. Yung pag-pull out ba ng 75 security personnel sa pangalawang Pangulo, ano? Maaring sabihin pa natin ito na panakip lang para hindi na mapag-usapan yung issue kay BP. Ito ba yung pagpunta or pagbiyahe niya papuntang Germany, hindi ba? Ayan. At sa tingin ko, talagang sinadya nila ito, yung mag-ingay sa social media, yung mga post-post ni BP Sara at saka dinagdagan din ng daldal ni Attorney Harry Roque. Bukas po ang ating comment section para sa inyo mga kababayan. Huwag kayong matakot na ipahayag ang inyong mga saloobin at damdamin. Okay? Yan lamang po. Maraming salamat po sa panunood.